pakinggan po natin etong nakita po nating interview o press con ni General Torre. Kasi sinasabi ng mga kababayang Pilipino natin, yung mga nagpasa sa atin ito, na mas masarap pa daw panoorin ito. Mas may kwenta, mas may sense, kaysa daw po sa press con ni Senate President Chis Escudero. So ngayon mga kababayan, ito i-play po natin etong nakita nating balita galing po dito sa Inquirer.net na kung saan ito po ay press con ni General Torre at dito po ay naitanong yung patungkol kay Bato at kay Roque. Just to add on dun sa question ni Third, regarding dun sa mga may warrants of arrest, we all know na yung ICC, apart from former President Duterte, may mga balita na meron silang, mag-i-issue sila ng mga susunod pa. Oh. We all know na one of those na napapabalita is yung former chief ng PNP now, Senator Bato. Just in case na eventually magkaroon ng ganun, how do you plan to go about it? We'll just cross the bridge when we're there. Kasi ang hirap ng pangunahan nun na pag may darating na ganito, may darating na ganun, paano pag wala? Di parang napakahirap naman nun. But we're also making contingencies na pag may nangyaring ng ganito, anong ating gagawin? Pag may nangyaring ganun ang ating gagawin. So, hindi nga lang siya talaga proper na parang i-discuss mo na kaagad at the moment. Nakita niyo naman siguro. You know what I mean? It's really something that has to be acted upon pag andyan na. Okay? We'll make decisions as it comes. Tapos sir, pangalawa lang sir, how do you, yung mga erring police officer, alam natin in the past yung merong, halimbawa, yung mga nahuhuling natutulog or may ginawang natutulog sa duty or may mga nagawang pagkakamali. Ano yung stand nyo sa yung... Ito mga kababayan na, hinto muna natin dyan. Kita nyo yung sagot ni General Torre. Ayaw niyang pangunahan yung sitwasyon pero alam naman natin mga kababayan kung paano magtrabaho etong si General Torre. Lalo na pagka kung sakaling nga na lumabas etong arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa at kung sakaling magtago siya sa ilalim ng lupa, mas madali siyang madidetect mga kababayan ni General Torre kasi gagamitan siya nung panghanap ng heartbeat mga kababayan kung sakaling magtago siya sa ilalim ng lupa. Alam niyo naman mga kababayan, pag nagtrabaho si General Torre, talagang tinatapos ni General Torre yan at napapapanagot yung mga big fish mga kababayan. Kung si dating Pangulong Duterte nga nadala sa dahig Netherlands at napapanagot doon, kung eto nga si Kibuloy kahit nagtago sa ilalim ng lupa mga kababayan ay nadali, eto pa kayang si Senator Bato de la Rosa. Kung sakaling lumabas na yung arrest warrant niya at kailangan ng i-implement po sa kanya, talagang madadali din siya ni General Torre. Anyway, shoutout po kay Ma'am BMB Admin Lalaina. Mega love shoutout po. Thank you po sa panonood at walang sawang pagsuporta. Anyway, pagpatuloy pa natin kay Ma'am Chai Cheer. Mega love shoutout po ha. Thank you po sa walang sawang panonood at pagsuporta. Maraming salamat po ha. Public humiliation of police officers. Gagawin nyo ba yun under your term? Yung magsusurprise inspection kayo tapos papahiyain nyo with the cameras? I don't think that's a very effective strategy. I don't believe that, tao pa rin mga yan. Ang kasalanan nyo naman, hindi naman that sentence yan eh. Pero eto, sisigurado ko sa inyo behind closed doors. Talaga makakarinig siya at makikita niya kung anong disiplina nating sinasabi. Tama! Kasi internal, kaya nga tawag internal disciplinary machinery. Wala naman sinasabing public disciplinary. Walang ganon. So it's all about internal mechanisms, internal controls, and internal procedures. So, yan, we'll deal with that accordingly. Yan sa Quezon City, ako ang district director dyan. Ate V, mega love shoutout po ha. Ma'am Elena Garcia, mega love shoutout po ha. Senior namin ang duty hours 8 hours. Ganon din ang gagawin ko ngayon dito sa Metro Manila. Na shorten ang duty hours, obviously, kukunti ang mga tao, pero yan, lahat ng makikita nyo gising. Kaya, mapapansin sa aking programa noon, na matutulog ka. Dahil 8 oras ka na nga lang nagtatrabaho, tutulugan mo pa. Pag ginawa mo yan, gagawin kong balik sa 12. Sige, balik sa 12, aside sa masususpindi ka. Tama yun! Kung gusto mo nga yun. So, there are systems that are embraced by our people. Gusto nila naman. At we have, this is, kaya nga, teamwork ang tawag nito eh. Bawat isa ay may kanya-kanyang role. And I just would like to believe at gusto ko rin I would like to believe na ang aking mga tao naman, when they embrace the system, which I think will be very, very justified, equitable, at para just din sa kanila, they will embrace it and they will give it their all. Kasi yun naman ang gusto natin na ang mga pulis natin, talagang ibigay yung lahat ng kanilang buhay at lakas sa serbisyong ito. Thank you, sir. May we hear from Mr. Michael Deliso of ABS-CBN, sir? Hello. Hi, sir. Balikan ko lang sa yung sinabi nyo na magkakaroon ng metric ulit na paramihan ng pag-aresto. Paano po natin matitiyak na mapoprotektahan po yung human rights? Hindi po kasi porke ay buhay yung tao, masisigurado na natin na walang paglabag sa human rights. So paano po natin masisiguro po na andyan pa rin po yung human rights ng mga accused po? Well,
Obviously, buhay ang tao. Kukuha ng abogado yan. Aba, Tama. alam nila kung paano depensa ng sarili na sa human rights in terms of their human rights. At yun nga sinasabi ko, na ang ating Internal Affairs Service will always be open sa mga reklamo ng ganyan, paglabag, pag-abuso, yung mga pagmamalabis sa tungkulin. Natural yun na huhulihin ka kung ikaw ay nakita ng pulis na meron kang, may nakitang basihan ng pulis ang pag-aresto. Andyan. Tama. May rule sa warrantless arrest. When you are doing a crime, when a crime has been committed, or a crime has just been committed at may feeling ng pulis ay may probable cause siya, huhulihin ka niya. Eh natural, wala namang umaamin ng kriminal, di ba? So, sasabihin lang, hindi, walang probable cause ng pulis. Hindi na natin pag-awayan sa kalsada yan. Pag-awayan natin sa loob ng internal disciplinary machinery, magreklamo ka sa IAS, papakinggan namin ang inyong mga hinaing. Iimbestigahan namin ang inyong sinasabing pagmamalabis o paglabag sa inyong karapatang pantao, and you can choose the forum where we will bring it. We can bring it to the pleb. We can bring it to the NAPOLCOM. Kasi ang NAPOLCOM talagang katuwang at kapartner natin yan. Andyan si Attorney Ralph Calinisan na katuwang natin na maghuhusga kung nagmalabis ang pulis o hindi. Dadali namin siya kay Attorney Ralph Calinisan at si Attorney Ralph Calinisan ang magsisintensya sa kanya. Isa pa po, Diba? you are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa, yung sa warrant of arrest na inisyu ng Pampanga Court Yara. over human trafficking doon kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe niyo sa kanila? Aba, over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mababang labanan ito, mababang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa. Siguro ay tinutukoy dito si Kibulok, mga kababayan. Ay, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ang tingin ko dito parang si Kibulok ata at si Duterte yung tinutukoy dito. Anyway, tuloy natin. Well, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your argument on it. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ang kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang isa o dalawa lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case. Ayan, maliwanag mga kababayan na yung sinasabi dito ni General Torre. Much better umuwi na lamang po itong si Harry Roque at harapin niya yung mga kaso niya dito po sa Pilipinas. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, meron po kasing isang kaso itong si Harry Roque na wala po talagang piyansa. Katulad po mga kababayan, nito pong human trafficking na kaso po niya, lalo na at alam naman po natin, kapag ang kaso mo ay human trafficking, mabigat po yan mga kababayan at talagang may kakulong ka dyan. Ano po habang umuusad mga kababayan, yung paglilitis sa kaso mo na yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Committed and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient, so that information will be filed on them in the proper court. And the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Tingin ko lang po, kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is cancelling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay may balik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya dito sa Pilipinas. Ayan, maliwanag mga kababayan, cut na natin dyan. Maliwanag naman yung sinasabi dito ni General Torre, ni PNP Chief General Torre mga kababayan, na yung pakikipag-ugnayan nila sa Interpol ay naando doon pa rin para mapabalik ng Pilipinas ito pong si Harry Roque. Especially mga kababayan, yung pagkansila po ng kanyang pasaporte. Dahil alam naman po natin na ito pong si Harry Roque ay meron po talagang 3 pasaporte. At isa pa dyan mga kababayan, talagang tiniyak pa ng DOJ na ito pong si Harry Roque ay may posibleng may fraudulent passport. Ibig sabihin, meron po itong passport mga kababayan na ginagamit pa. Bukod pa po doon sa kanyang isa pang passport mga kababayan, meron pa po itong iba pang passport na pandaya para po makapag-travel mga kababayan at makapunta sa kung saan-saan mang bansa. So ngayon, pakinggan po natin itong nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel na kung saan sabi po dito, DOJ tiniyak na posibleng may fraudulent passport si Harry Roque.
Ano po, so ito i-play po natin. Hinihintay pa rin ng Justice Department ang desisyon ng korte sa hiling nito na ipakansela ang umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Dalawa raw ang hawak na passport ni Roque at ayon sa DOJ, iligal ang isa rito. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Hindi inconsistent ang pahayag ng Department of Justice sa pahayag ng Department of Foreign Affairs. Yan ang pinanindigan ni DOJ Assistant Secretary Miko Clavano patungkol sa umano'y multiple passports ni former Duterte spokesperson Harry Roque. Noong nakaraang linggo, kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na mayroong at least 2 local passports si Roque, isang issue na idinulog nila sa DFA. Sinagot ito ng ahensya noong May 29 at sinabing iisa lang ang regular passport ni Roque na inisyu noong July 2024 at may 10-year validity. Para kay Ase Clavano, hindi naman pinabulaanan ng DFA ang kanilang pahayag. Kaya hindi naman inconsistent ang sinabi ng DFA sa sinasabi ni Secretary Remulla dahil posibleng-posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. Tama! So, kung isa lang ang valid passport na in-issue sa DFA sa kanya at meron pa siyang 2 passport, ibig po sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Una nang naghain ng motion ang DOJ. Alam nyo naman mga kababayan, kung nagawa nga ni Harry Roque na maging parte ng Pogo, magtanggol lang Pogo mga kababayan, makipag-ugnayan sa Lucky South 99, kaya din po niyang mandaya ng mga pasaporte. Kaya hindi na rin po nakakapagtaka do sinasabi at tinitiyak ng DOJ na mayroon pong mga pasaporte na kinuhang na ginamitan ng pandaraya para makuha mga kababayan ito pong si Harry Roque. Ibig sabihin, meron pa mga pasaporte mga kababayan na illegal na hawak, ito pong si Harry Roque. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. DOJ na ipakansela ang lahat ng alleged passports ni Roque matapos lumabas ang isang arrest warrant laban sa kanya. Isa si Roque sa mga naiugnay sa Lucky South 99, isang raided Pogo facility sa Porac, Pampanga, na sangkot umano sa ilang krimen tulad ng torture at qualified human trafficking. Sa kasalukuyan, hinihintay pa rin daw ng ahensya ang desisyon ng korte patungkol dito. Nang tanungin si Ase Clavano kung si Roque na ang sunod na ipade-deport, Hindi naman yan sequence, no? Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. Nagkataon lang siguro na napabalik ho natin si Ginoong Teves last week. Pero hindi ibig sabihin na paisa-isa lang. We are looking at all of these fugitives all at the same time. We're gathering intelligence on them. Pero mas maganda sana mga kababayan kung si Roque muna ang sunod na masasampulan kasi marami talaga sa mga kababayang Pilipino natin ang ipinananawagan na dapat si Harry Roque na ang sumunod sa yapak mga kababayan nitong si Teves. Kasi nga, kung si Teves ay napabalik ng Pilipinas, dapat kayang-kaya din mga kababayan na maibalik ng Pilipinas ito pong si Harry Roque sa lalo't madaling panahon. Lalo na at ang mga kababayang Pilipino ay naiinis na sa kayabangan nito pong si Harry Roque. Kasi nga sinasabi ni Harry Roque, malabo naman ako mapabalik ng Pilipinas. Protektado ako dito sa The Hague, Netherlands ng karapatang pantao. O di tingnan natin kung talagang protektado ka ng sinasabi mong karapatang pantao dyan. Dahil noong mga panahon na kayo ang nasa kapangyarihan na sunod-sunod yung binabawian ng buhay, hindi nyo naman sinasabi yung karapatang pantao na yan. Tapos ngayon gagamitin nyo ng paulit-ulit, ngayong kayo ang nakasalang sa kamay ng pananagutan. Di ba ipagpatuloy pa natin? All at the same time. Sana po mahuli na rin sila all at the same time. Tama! Sa isang Facebook post, nanindigan si Roque na hindi siya maaaring pauwi ng bansa dahil iba ang kaso niya kay expelled Congressman Arnie Teves. Una-una, hindi po ako akusado ng murder. Pangalawa, wala pong kahit sinong testigo na nag-issue ng complaint affidavit na nagsasabi na ako'y nag-recruit para sa pagsamantalahan ang trabaho ng ibang tao sa pamamagitan ng dahas at walang kahit sinong testigo na nagsasabi. Hindi, harapin mo yung pananagutan mo sa Pilipinas. Yun ang pinakamainam dyan. Hindi ikaw ang magsasabi kung may kasalanan ka or wala. Ang makakapagsabi noon kung paano mo harapin yung dapat mo yung mga aligasyon sa iyo na mabibigat dito, yung mga kaso na dapat pinapatunayan mo na wala ka talagang kasalanan. Kasi mga kababayan, mahirap paniwalaan ngayon yung sinasabi ni Roque, lalo na at meron na po siyang kaso. Nilabsan na siya ng arrest warrant mga kababayan at ipinapa-aresto na po siya. Lalo na't qualified
human trafficking pa mga kababayan yung kaso po niya. Na ako po yung nakipagkuntsabahan sa kahit sinong nag-traffic. Ayon sa DOJ, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang diplomatic channels kaugnay ng pagpapabalik kay Roque sa bansa. Pero habang nakabinbin ng asylum application nito sa the Netherlands, hindi raw siya basta-basta mapadedeport pabalik ng Pilipinas. Tuloy natin yan dito mga kababayan. Ayan. Tuloy natin yan dito sa sinasabi ni Harry Roque. Ito kasi yung tugon niya doon sa mga kababayang Pilipino natin at saka sa DOJ. Ito mga kababayan, sa mga kababayang Pilipino muna natin na sinasabi na si Harry Roque na daw po ang susunod sa yapak mga kababayan ni Tebes na maaaresto at mapapabalik ng Pilipinas. Tapos kung matatandaan nyo, di ba may naging may binitawan ding salita ang DOJ, lalo na itong si Secretary Crispin Remulla na may pasaporte. Ito pong si Harry Roque na iba pang hawak, means mga illegal na pasaporte na hawak po niya at ginagamit niya para makapag-travel abroad at makapagtago. So ngayon, ito i-play po natin yung sinasabi dito ni Harry Roque mga kababayan about po dun sa posibleng siya ang sunod na mapapabalik ng Pilipinas. Susunod. Siyempre sa isipan ng mga hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre sa isipan ng mga bangag gusto nila ako nang sumunod. Pero sa katunayan po, hindi po mangyayari yon. Kasi protektado po ako ng karapatang pantao diba? Sa paghingi ng asylum. At dahil nga po dyan, meron tayong karapatan ng non-refoulement. So mabibigo po ang kanilang mga yung mga dating binaliwala ang salitang karapatang pantao ngayon ginagamit na paulit-ulit yung salitang karapatang pantao. Di ba dati nung mga panahon na sunod-sunod yung itinutumba? Yung mga panahon na marami sa mga kababayan Pilipino po natin na inosente na nadadamay, ni minsan ba inalala ni Harry Roque yung karapatang pantao lalo na at siya po ay naging abogado ng human rights? Di ba nung mga panahon na yan, hindi naman nila pinapakinggan yung panawagan ng mamamayang Pilipino na nalalabag na yung karapatang pantao ng mga mahal nila sa buhay. Tapos ngayon na sila na yung nakasalang sa kamay ng pananagutan, paulit-ulit nilang ginagamit yung karapatang pantao, lalo na at may apply daw na asylum, etong si Harry Roque dyan po sa The Hague, Netherlands. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Maitim na balak sa akin, ang tanging pamamaraan na ako'y makuha nila ay through kidnapping. Bibigyan ko na po sila ng abiso. Miski i-kidnap nyo ako. May arrest warrant ka sa Pilipinas at kahit kailan pwedeng padaanin niya sa Interpol para maaresto ka. Alam niyo mga kababayan, ito hindi ko maintindihan. Nung naaresto itong si Tebes sa Timor-Leste at naibalik ng Pilipinas, pinapalabas po nila kidnapping po yun. Maliwanag naman mga kababayan na may pananagutan po si Arnie Tebes dito po sa ating bansa. At ito pong si Harry Roque ay may kaso po mga kababayan dyan po sa Pampanga at nilabasan na po siya ng arrest warrant. At yung arrest warrant na yon ay pwede pong padaanin sa Interpol para maaresto po siya sa The Hague, Netherlands. At ngayon ang ginagamit po nila na propaganda yung kidnapping mga kababayan. Huwag po kayo magpapapaniwala dyan. Hindi po kidnapping yung proseso na pinapapanagot yung isang tao na nagtatago sa ibang bansa. Kaya nga po tayo ay miyembro ng Interpol para mahabol yung mga yan. Eto, ngayon yung nakikita kung gaano kahalaga ang Interpol mga kababayan, ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Interpol dahil yung mga kababayan Pilipino po natin na may matitinding pananagutan dito po sa ating bansa ay napapapanagot at nahabol natin mga kababayan kapag nagtatago sila sa ibang bansa. Ano po, sa tulong ng Interpol. Yan po mga kababayan, yung halaga ng Interpol. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hindi nyo ako maisasakay sa eroplano kasi wala nga akong travel document. Nasa Dutch authorities. Walang airport dito sa Europe. Kahit magkano pang ibayad nyo, napapayag na isakay ako sa eroplano na wala akong kahit anong travel document. Siyempre, hahanapan ka ng passport unang-una. No? At siguro, protection na rin namin mga asylum seekers na yung passport namin ay nasa Dutch government para nga garantiya na hindi kami sapilitang mailalabas ng mga bansang tinakasan namin, linayasan namin, no? Sa pamamaraan ng kidnapping. So sa akin naman po, win-win solution yung wala akong passport ngayon. Hindi totoo na ako nang susunod. Siyempre, yan mga kababayan ha. Yan, maliwanag. Pagka nakansila yung passport mga kababayan ni Harry Roque, asahan nyo na siya po ang susunod sa yapak ni Arnie Tebes, lalo na kapag nagsimula na kumilos
ang DOJ mga kababayan at saka ang PNP para maaresto etong si Harry Roque sa tulong po ng Interpol. Wala pong katotohanan mga kababayan yung mga sinasabi niyang kidnapping dahil yan po ay propaganda nila sa tuwing nasusukol po sila. Ano po, isang malaking kasinungalingan mga kababayan, yung mga sinasabing yan ni Harry Roque. Ano po, asahan natin na baka sa mga susunod na araw, buwan, maaresto din etong si Harry Roque. Ngayon mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba kanina nagsalita etong si General Torre na dapat daw pong umuwi na ng Pilipinas etong si Harry Roque at harapin niya yung kanyang mga pananagutan. At ngayon sinagot po yan ni Harry Roque. Eto po mga kababayan, yung sinabi ni Harry Roque mga kababayan na wag daw po siya ang gawing prioridad ni General Torre mga kababayan at gawin na lamang daw po ni General Torre yung kanyang trabaho bilang PNP ng National Police. Ano po ng National Police mga kababayan. So ito i-play po natin. Nakakalungkot no kasi bilang PNP chief at dapat na bilang PNP chief ng National Police mga kababayan. number one priority niya ay sukuin ang kriminalidad. Naboto na ang Pilipinas sa pinakadelikado, nakakatakot sa criminality sa Southeast Asia. Panlima tayo sa pinakadelikadong lugar sa mga turista. Nakakapa ba tayo kung baka bumagsak ang mga tourist arrival natin? Kapag 2.1 million na lang ang dumating tayo sa Pilipinas, samantalang ating mga karating bansa gaya ng Thailand. Parang sinasabi niya dito mga kababayan na pasok tayo sa may pinakamaraming kriminalidad na bansa. Bakit daw hindi yun yung unahin ni General Torre at bakit siya yung mas ginagawang prioridad mga kababayan? Eto partida ha. Nagbitaw lang ng salita etong si General Torre na umuwi na ng Pilipinas ito pong si Harry Roque. At harapin niya yung kanyang mga pananagutan at yung kanyang kaso dito po sa ating bansa. Ngayon na nakakapagtaka dito, bakit masyadong apektado etong si Harry Roque at bakit masyado niyang iniisip yung mga binitawang salita ni General Torre? Bakit natatakot ba siya na baka pagka nag-focus sa kanya etong si General Torre ay maaresto po siya sa lalo't madaling panahon? Akala ko ba hindi siya maaaresto mga kababayan? Diyan po sa The Hague, Netherlands, lalo na at protektado daw siya ng mga karapatang pantao habang naka-apply yung kanyang asylum diyan po sa The Hague, Netherlands. Bakit ngayon mukhang atang nakikiusap na itong si Harry Roque na wag siya ang gawing prioridad ni General Torre mga kababayan? Ano ba yan? Pagpapakita na nakakaramdam na ng takot or natatakot na itong si Harry Roque kay General Torre? Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi nga, takot na ang mga dayuhan. General Torre, sana ayusin mo prioridad mo. Kung babasahin mo naman yung resolution ng fiscal, alam mo, walang kahit anong ebidensya laban sa akin. Bakit ako ginagawa ang priority, hindi yung peace and order ng bansa. At saka syempre, gawin mo rin prioridad yung kabaro mo, si Colonel Rejalto, na hanggang ngayon, inukulong ng WAD Committee. Bakit tikom ang bibig mo dun sa pagkulong ng kabaro mo, no? Ilang buwan nang nakakulong dyan, wala namang kahit anong kaso at wala kang ginagawa. Sana ayusin mong prioridad mo. Ayan mga kababayan kita nyo. Yung nagyayabang mga kababayan na hindi daw siya maaaresto kasi protektado ng karapatang pantao, ngayon nakikiusap kay General Torre mga kababayan na wag daw siyang unahin dahil wag daw siyang gawing prioridad mga kababayan at pagtuunan na lamang daw po ni General Torre yung kanyang trabaho na mapanatili mga kababayan ang pagbaba ng kriminalidad dito po sa ating bansa. Ngayon kasi mga kababayan, alam nyo kasi mahirap, marami sa mga kababayang Pilipino po natin, sa mga netizen, ang nananawagan na dapat daw po si Atty. Harry Roque yung gawing prioridad. Kasi nga mga kababayan, the more na nagyayabang etong si Roque, the more na mas umiinit yung panawagan ng taong bayan na dapat siya ang unahin na maaresto at mapapanagot sa kanya mga pagkakasala at mga kaso dito po sa ating bansa, lalo na mga kababayan at hindi po biro yung kinakaharap po niyang kaso dahil yan po ay qualified human trafficking or trafficking na wala pong piyansa mga kababayan. Mabigat na kaso po yan. Talaga masasabi po natin na habang dinidinig yung kanyang kaso, kung sakaling na siya ay maaresto, siya po ay mananatiling nakakulong. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo hingil po sa pakikiusap at pagmamakaawa ni Harry Roque na wag siya ang gawing prioridad ni General Torre at pagpukusan na lamang daw po ni General Torre yung kanyang trabaho?